Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mga panig ng mundo kayo naroroon. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang life mission ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo, para ipakilala sa buong mundo na ang Espiritu Santo na nasa katawan nating mga tao ay ang siyang totoong nag-iisang Diyos at amang espiritual na dapat nating kilalanin at sambahin sa ating katawan, sapagkat templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. At sinabi ni Kristo ng kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Sa araw na to, ang topic ko ay mga kasalanan na walang kapatawaran na magbubulig sa impyerno. Una sa lahat, ibinahagi ni Kristo ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao at tayong mga tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Ang katotohanan, tayong mga tao kaya nabubuhay at umiiral dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo na nasa ating katawan. Templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at ang Espiritu ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao kung kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Ang katotohanan, ang katawan na walang espiritu ay patay. Kaya sinabi ni Kristo, honor God with your body. Honestly, sinabi ni Kristo na suriin nyo ang bawat espiritu kung nasa panig sila ng Panginoon. Sinabi ni Kristo na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw. Ito yung mga kasalanan na walang kapatawaran sa Espiritu Santo. Ipinagbabawal ng Panginoon ang sumamba ka sa rebulto, santo-santo na Diyos-Diyosan. Dahil tanging ang Espiritu Santo lang na sa ating katawan, ang siyang Diyos Ama, siyang amang espiritual ng ating kaluluwa na dapat nating sambahin para yung ating kaluluwa ay maligtas na wag mapunta sa impyerno. Dahil ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Ang iduluhin mo ang Papa ng Romano Katoliko na siyang iyong Holy Father, wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo. Kaya yung pagsamba sa rebulto, dapat yung iwasan yan. Dahil hindi ikinalulugod ng Espiritu Santo, ang sambahin mo ang rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Hindi rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan na nagbibigay ng buhay sa atin. Hindi ang mga pari na siyang iniidolo dito ng maraming tao sa mundo na kinikilala nilang Father, Spiritual Father, ang nagbibigay sa buhay nating mga tao. Hindi ang Papa ng Romano Katoliko ang totoong Holy Father ng ating kaluluwa, kundi mismo ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. Si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo, hindi siya anak ng Papa ng Romano Katoliko. Si Kristo ay Mesiya ng Espiritu Santo para hikayatin ang mga tao na kilalanin ang Espiritu Santo sa ating katawan, at tanging ang Espiritu Santo lang na nananahan sa ating katawan ang dapat nating sambahin, ibigin, at paglingkuran. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, layunin ko na ipahayag sa inyo ang katotohanan sa mga katuruan ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. At hindi templo ng Papa ng Romano Katoliko o ng rebulto ng santo-santuhan ng Romano Katoliko. Ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Panginoon ang pangangalunya, pakikiapid, yung pagnanakaw, yung paghusga ng walang katotohanan, yung pagpatol mo sa kapwa mo kasarian, yung mga bakla na pumapatol sa kapwa nila lalaki, yung mga tomboy na pumapatol sa kapwa nila babae, wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo, kasuklam-suklam yan sa Espiritu Santo dahil yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo, yung ating katawan, ay binababoy ng mga immoral na tao dahil sa kamunduan at kalaswaan. Ang pagbebenta ng aliw, wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo. Ang pakikiapid mo sa hindi mo asawa, pangangalunya, wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo dahil yung ating katawan, sagradong tahanan ng Espiritu Santo, hindi mo yan dapat binababoy dahil sa kalaswan at kamunduhan. Yung pagpapalaglag, yung abortion, wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo dahil yung ating katawan, sagradong tahanan ng Espiritu Santo, pag-aari ng Espiritu Santo yung ating katawan, hindi natin pag-aari.
At dapat ang Espiritu Santo lang ang dapat nating sambahin. Ang mga kasalanan na walang kapatawaran na hindi kinalulugod ng Panginoon ay sumamba ka sa rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Nasasadyan sa banal na kasulatan na pinagbabawal ng Diyos yan. Yung pakikiapid, pangangalunya, hindi yan ikinalulugod ng Diyos. Yung ariin mo ang hindi mo pag-aari. Honestly, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol na mga bulaang propeta at inari ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Kung kaya ang pangalan ng ating bansa na Maharlika ay binura ng mga Espanyol na mga bulaang propeta dahil si Philip II ay protektor ng simbahan ng Romano Katoliko. Ang Espiritu Santo na nasa aking katawan ang nagsasabi ng katotohanan ng ating bansa ang totoong pangalan ni Maharlika at ang ating bansa ang lupang hinirang ng Diyos. Ang pangalang Maharlika, kung magsasaliksik ka, ang kahulugan niyan ay freeman or freedman. Ang mga taong nananahan dyan ay malaya. Ang ating bansa, ang lupang hinirang ng Diyos, ng banal na spirito, ng Espiritu Santo, ay sinakop ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko na sumasamba sa rebulto, santo-santo na Diyos-Diyosan, at sinakop din ng mga Amerikano. Ang labanan dito sa mundo hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama. Ang mga Roman Catholic leaders ay mga impostor, mga bulaang propeta, mga antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo na hinihikayat ang mga tao na sumamba sa rebulto, santo-santo na Diyos-Diyosan. Hindi sila naging kaisa ni Kristo, ng Espiritu Santo ang sinasamba sa kanilang katawan. Ito yung katotohanan sa mga aral ni Kristo na sinabi niya na mag-ingat na huwag malinlang ng mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw at makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Sinakop na mga bulaang propeta ng Romano Katoliko ang ating bansa at sila ang nanghikayat na sumamba sa mga rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan, which is wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo. Hindi ang rebulto at santo-santuhan na iniidolo ng mga pari at iniidolo ng mga tao dito sa mundo ang magliligtas sa kaluluwa mo, kundi tanging ang tanggapin mo ang Espiritu Santo sa puso mo na siyang iyong Diyos, na siyang amang espiritual lang yung kaluluwa na nagbibigay ng buhay sa sarili mo. Panatilihin mong maging tapat ka sa Espiritu Santo na siyang iyong Diyos na nagbibigay ng buhay sa iyo para ang kaluluwa mo ay maligtas. Maraming kasalanan dito sa mundo na ginagawa ang tao. Yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo ay minumolestya ng mga taong hayok at uhaw sa tawag ng kamunduan at kalaswaan. Kaya maraming mga inosenteng kababaihan o kahit mga batang lalaki ang minumolestya din ng mga pari dahil mga hayok at uhaw sila sa tawag ng kamunduan. Honestly, maraming mga pari hindi naman talaga totoong lalaki, mga bakla. Kaya maraming mga pari ay mga pedophilia. Ito yung pinapahayag sa akin ng banal na spirito na dapat kong ibahagi na siya lang ang dapat sambahin at kilalanin na amang espiritual. Hindi yung mga pari ng Romano Katoliko. Ang ariin mo yung lupa na hindi mo pag-aari tulad ng mga Espanyol. Sinakop ng Espanyol ang lupa natin at ginawa nilang pag-aari nung Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Kaya yung pangalang Maharlika ay binura ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II at ginawa niyang Pilipinas. Kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Ito yung katotohanan. Maharlika ang totoong pangalan ng ating bansa. Kaya gustong ibalik ni dating late President Ferdinand Marcos ang pangalan ng ating bansa. Si Tatay Digong gusto rin niyang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa. Ipinahayag sa akin ng banal na spirito na ang Roman Catholic leaders at ang American leaders na nanakop sa ating bansa ay mga kampo ng kadiliman at dapat na silang lupigin. Ang simbahan ng Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi kayo maliligtas ng relihiyon ng Romano Katoliko dahil ng pinakademonyong pinakademonyong relihiyon
na napadpad sa ating bansa. Walang idinulot na kabutihan ng relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa, kundi sinikil ang kalayan at kapayapaan. Ang Espiritu Santo lang ang dapat sambahin, purihin at ibigin at kilalanin na siyang amang espiritual, hindi yung Papa ng Romano-Katoliko. Yung Papa ng Romano-Katoliko ay ang demonyong si Satanas, nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Sa oras na bawiin ng Espiritu Santo, ang buhay na pinahiram doon sa Papa ng Romano-Katoliko, mamamatay yung Papa na yon at wala siyang kakayahan na iligtas ang kanyang sarili sa paghuhukom ng Espiritu Santo dahil ang sinamba ng Papa ng Romano-Katoliko ay ang kanyang sarili at ang mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Sa banal na kasulatan, wala si Kristong itinuro na sumamba ka sa rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Wala siyang itinuro na magrosaryo ka. Wala siyang itinuro na sambahin mo si Maria na ina ng Diyos. Dahil kalapastanganan niyan sa Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo na siyang Diyos Ama na nagsugo sa Kanya. Mga kasalanan na walang kapatawaran sa Espiritu Santo, yung mga organs ng kapwa mo ay iyong nakawin sa katawan ng iyong kapwa para ipagbenta at patayin mo ang iyong kapwa, wala yang kapatawaran. Yang mga human trafficking na ginagawa ng mga taong mayayaman na kanilang kinikidnap yung mga kababaihan para gawin nilang prostitute, wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo. Honestly, yung mga tao na mas pumapanog sa mali, hindi iyan ikinalulugod ng Espiritu Santo. Mga kasalanan yan na walang kapatawaran sa Espiritu Santo. Ngayon, para ang kaluluwa mo ay maligtas, kailangan mong magsisi kung gumagawa ka ng mga masasama at labag sa kautusan at sa batas ng Espiritu Santo. Kailangan mo nang magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang iyong kasalanan at nang sa gayon ang kaluluwa mo ay maligtas na makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero kung mananatili kang demonyo sa Espiritu Santo, na idulihin mo ang Papa ng Romano-Katoliko, ang mga pari ang iyong amang espiritual, na siyang Father mo at hindi ang Holy Spirit na nasa katawan mo, mamamatay ang iyong katawan at kaluluwa at sa impyerno mapupunta. Dahil hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo at hindi ka kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya. Tanging ang Espiritu Santo lang na nananahan sa ating katawan ang dapat nating sambahin at kilalanin na ating Holy Father. Para ang ating kaluluwa ay maligtas at maging kaisa ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos, ng Espiritu Santo lang ang kinikilala na siyang amang espiritual. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!